Compass. Sinakop namin ang mga mapa at direksyon. Ngayon ay oras na para pag-usapan ang tungkol sa mga tool at diskarte na gagabay sa iyo sa terrain. Types of compasses, mga uri ng compass, ang iyong navigation arsenal. Ang compass ay ang iyong pangunahing tool para sa paghahanap ng direksyon. Ito ay tulad ng iyong mapagkakatiwalaang kabayo, na laging itinuturo sa iyong patutunguhan. Bagamat may iba't ibang uri ng compass, ang pinakakaraniwang gagamitin mo ay ang Lensatic compass. Isipin ito bilang kutsilyo ng Swiss Army ng mga tools sa pag-navigate, maraming nalalaman at maaasahan. Lensatic compass, ang iyong pocket navigator. Ang Lensatic compass ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi, ang takip, ang base, at ang lens. Pinuprotektahan ng takip ang lumulutang na dial, na naglalaman ng magnetic needle na palaging nakaturo sa hilaga. Ang base ay naglalaman ng bezel ring, isang umiikot na singsing na may mga marka na makakatulong sa iyong sukatin at sundin ang mga azimuth. Ang lens ay ginagamit para sa pagbabasa ng dial at paningin sa malalayong bagay. Paghawak ng compass. Ang mga compass ay maislan na mga instrumento, kaya hawakan ang mga ito ng may pag-iingat. Siyasatin ang mga ito ng regular para sa pinsala, at ilayo ang mga ito sa mga bagay na metal at mga pinagmumulan ng kuryente, na maaaring makagambala sa kanilang katumpakan. Tandaan, ang isang compass ay kasing husay lamang ng gumagamit nito, kaya siguraduhin ang sa iyo ay nasa pinakamataas na kondisyon sa pagtatrabaho. Using a compass, paggamit ng kumpas, pagtuturo sa daan. Mayroong dalawang pangunahing pamamaraan para sa paggamit ng isang Lensatic compass. Center hold technique, ito ang gustong paraan, kung saan hawak mo ang compass sa harap mo at iikot ang iyong buong katawan hanggang ang sighting wire ay nakahanay sa iyong target. Pagkatapos, basahin lamang ang azimuth mula sa ilalim ng nakapirming linya ng itim na index. Compass stitching technique, ang pamamaraang ito ay nagsasangkot ng pagtiklop sa takip ng compass at pagtingin sa rear side slot, pag-align ng front sight hairline sa iyong target. Pagkatapos, ibaba ang tingin sa dial para basahin ang azimuth. Presetting a compass and following an azimuth, staying on course. Pag-preset ng compass at pagsunod sa azimuth, pananatili sa kurso. Upang sundan ang isang partikular na azimuth, maaari mong i-preset ang iyong compass sa pamamagitan ng pag-ikot ng bezel ring hanggang ang maliwanag na linya ay nakahanay sa gustong azimuth. Pagkatapos, panatilihin lang ang antas ng compass at sundin ang direksyon na ipinahiwatig ng sighting wire o mga luminous na tuldok. Bypassing obstacles, navigating around trouble. Pag-bypass sa mga obstacle, pag-navigate sa problema. Minsan, makakatagpo ka ng mga hadlang sa iyong landas. Upang i-bypass ang mga ito habang pinapanatili ang iyong kurso, maaari mong gamitin ang isang pamamaraan na tinatawag na detouring. Kabilang dito ang paggawa ng right angle turn para sa mga tinukoy na distansya upang mag-navigate sa paligid ng balakid. Offsetting, pagpuntirya off the mark. Ang pag-offset ay sadyang bahagyang lumilihis mula sa iyong nilalayo na azimuth upang maiwasan ang isang linear na tampok tulad ng isang kalsada o stream. Tinitiyak nito na hindi mo malalampasan ang iyong target. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga diskarte sa compass na ito, magiging sapat ka upang mag-navigate sa anumang terrain, hanapin ang iyong daan sa ilang, at akayin ang iyong mga tropa sa tagumpay. Kaya, kunin ang iyong compass at simulan ang pagsasanay. Field Expedient Direction Finding. Pag-usapan natin ang tungkol sa field expedient na mga pamamaraan, ang iyong survival kit para sa direksyon kapag nabigo ang teknolohiya. The Shadow Tip Method, your sundial compass. Ang sinaunang pamamaraan na ito ay gumagamit ng paggalaw ng araw upang matukoy ang direksyon. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang natural na compass sa iyong mga kamay. Ang kailangan mo lang ay isang stick, ilang mga bato, at kaunting pasensya. Narito kung paano ito gumagana. Step 1, idikit ang isang sanga patayo sa lupa sa isang maaraw na araw. Markahan ng bato ang dulo ng anino nito. Ang unang markang ito ay palaging nasa kanluran, nasaan ka man sa Earth. Step 2, maghintay ng 10 hanggang 15 minuto at markahan ang bagong shadow tip. Ang anino ay lilipat sa silangan. Step 3, gumuhit ng isang tuwid na linya sa pagitan ng dalawang marka. Ito ang iyong silangan kanlurang linya. Step 4, tumayo gamit ang unang marka, kanluran, sa iyong kaliwa.
Ang hilaga ay nasa harap mo, silangan sa iyong kanan, at timog sa likod mo. Bonus, Shadow Clock. Ang paraan ng shadow tip ay hindi lamang para sa direksyon. Maaari mo ring gamitin ito upang sabihin ang oras. Ilipat lang ang stick sa intersection ng iyong silangan kanluran at hilaga timog na mga linya, at ang anino ay magiging kamay ng orasan ng iyong pansamantalang sundial. Tandaan, ang shadow clock ay hindi kasing tumpak ng isang regular na relo, ngunit ito ay isang madaling gamiting tool para sa pagkuha ng magaspang na pagtatansya ng oras. Mga limitasyon at alternatibo. Ang shadow tip method ay hindi gagana sa gabi o sa maulap na panahon. Hindi rin ito maaasahan sa mga polar region, kung saan iba ang paggalaw ng araw. Sa mga sitwasyong yon, kakailanganin mong umasa sa iba pang mga pamamaraan, tulad ng paggamit ng mga bituin o natural na palatandaan. Elevation and relief. Pag-usapan natin ang tungkol sa elevation at relief. Ang pag-unawa sa mga pagtaas at pagbaba ng lupain ay mahalaga para sa pagpaplano ng mga misyon, paghula sa mga paggalaw ng kaaway, at pag-maximize ng iyong tactical na kalamangan. Elevation at relief, ang lay of the land. Ang elevation ay tumutukoy sa taas ng isang punto sa ibabaw ng Earth sa itaas o ibaba ng antas ng dagat. Ito ay tulad ng pagsukat kung gaano kakataas sa isang hagdan, na may antas ng dagat bilang ground floor. Ang lunas naman ay tumutukoy sa anyo ng lupa, kabundukan, lambak, at lahat ng nasa pagitan. Ito ay tulad ng isang fingerprint ng lupain, na nagpapakita ng mga natatanging katangian nito. Methods of depicting relief, the mapmaker's toolbox. Mga paraan ng pagpapakita ng relief, ang toolbox ng mapmaker. Gumagamit ang mga mapmaker ng iba't ibang pamamaraan upang ipakita ang kaluwagan sa isang mapa. Ito ay tulad ng isang artist na gumagamit ng iba't ibang mga brushstroke upang lumikha ng isang landscape painting. Tuklasin natin ang ilan sa mga diskarteng ito. Layer tinting, ang iba't ibang kulay ay kumakatawan sa iba't ibang hanay ng elevation, na lumilikha ng visual na representasyon ng taas ng lupain. Ito ay tulad ng isang mapa ng init, na may mas maiinit na kulay na nagsasaad ng mas matataas na elevation. Form lines, ang mga putol-putol na linyang ito ay nagbibigay ng pangkalahatang ideya ng hugis ng lupain, ngunit hindi ito kumakatawan sa mga partikular na elevation. Ang mga ito ay tulad ng mga sketch sa isang notebook, na nagbibigay ng isang magaspang na balangkas ng landscape. Shaded relief, gumagamit ang diskarteng ito ng mga anino upang lumikha ng 3D na epekto, na ginagawang mas kitang-kita ang mga burol at lambak. Ito ay tulad ng pagdaragdag ng lalim sa isang guhit, na ginagawa itong mas makatutuhanan. Hashers, ang mga maikli, putol na linyang ito ay ginagamit upang ipahiwatig ang mga matarik na dalesdis o mabatong lugar. Ang mga ito ay tulad ng mga palatandaan ng babala sa isang hiking trail, na nag-aalerto sa iyo sa mga potensyal na panganib. Contour lines, ito ang pinakakaraniwang paraan ng pagpapakita ng kaluwagan sa mga mapa ng militar. Ang mga linya ng contour ay nagkokonekta sa mga punto ng pantay na elevation, na lumilikha ng visual na representasyon ng hugis ng lupain. Ang mga ito ay tulad ng mga singsing sa isang puno ng kahoy, na nagpapakita ng edad at mga pattern ng paglaki nito. Contour lines, reading the terrain story. Mga linya ng contour, pagbasa ng kwento ng terrain. May tatlong uri ng contour lines. Index contour lines, ito ay mga makapal na linya na may label ng kanilang elevation. Ang mga ito ay tulad ng mga pamagat ng kabanata sa isang aklat, na nagbibigay sa iyo ng pangkalahatang ideya ng lupain. Intermediate contour lines, mga intermediate contour lines, ito ay mas manipis na mga linya na nasa pagitan ng mga linya ng index contour. Tinutulungan kanila na makita ang mga unti-unting pagbabago sa elevation. Isipin ang mga ito bilang mga pangungusap sa isang libro, na pinupunan ang mga detalye ng kwento. Supplementary contour lines, mga pandagdag na contour lines, ang mga putol-putol na linyang ito ay nagpapahiwatig ng maliliit na pagbabago sa elevation, kadalasang wala pang kalahati ng contour interval, ang pagkakaiba sa elevation sa pagitan ng contour lines. Ang mga ito ay tulad ng mga footnote sa isang libro, na nagbibigay ng karagdagang impormasyon para sa isang mas kumpletong pag-unawa. Sa pamamagitan ng pagmaster ng sining ng pagbabasa ng mga contour lines, magkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa terrain at ang epekto nito sa mga operasyong militar.
Contour, intervals and slopes. Mga contour, interval at slope. Pag-usapan natin ang isa pang mahalagang aspeto ng pagbabasa ng mapa, mga contour, interval at slope. Ang mga konseptong ito ay maaaring mukhang medyo teknikal sa simula, ngunit ang pag-unawa sa mga ito ay mahalaga para sa pag-navigate sa lupain, pagpaplano ng mga paggalaw, at paghula sa mga posisyon ng kaaway. Contour, intervals, ang stairway to elevation. Ang mga linya ng contour, ang mga squiggly na linya sa iyong mapa, ay nagkokonekta sa mga puntong may pantay na elevation. Ang contour interval ay ang patayong distansya sa pagitan ng mga linyang ito. Parang ang taas ng bawat hakbang sa hagdanan. Ang mas maliit na agwat ay nangangahulugan na ang mga hagdan ay magkalapit, na nagpapahiwatig ng mas matarik na lupain, habang ang mas malaking agwat ay nangangahulugan ng mas banayad na mga dalesdays. Upang matukoy ang elevation ng isang punto sa isang mapa, kakailanganin mong hanapin ang pinakamalapit na index contour line, na isang mas makapal na linya na may label na may elevation nito. Bilangin ang bilang ng mga intermediate contour lines, thinner lines, sa pagitan ng index line at ng iyong punto. I-multiply ang bilang ng mga intermediate na linya sa pagitan ng contour. Idagdag, kung aakyat, o ibawas, kung pababa, ang resulta sa elevation ng index line. Types of slopes, reading between the lines. Mga uri ng slope, pagbasa sa pagitan ng mga linya. Maraming sinasabi sa iyo ang spacing ng contour lines tungkol sa slope ng terrain. Ang mga linyang malapit sa pagitan ay nagpapahiwatig ng mga matarik na dalesdays, habang ang mga linyang may malawak na espasyo ay nagpapahiwatig ng banayad na mga dalesdays. Ngunit may higit pa rito. Ang mga slope ay maaaring magkapareho, malukong, o matambok, bawat isa ay may sariling tactical na implikasyon. Gentle slopes, ang mga ito ay pantay na pagitan ng mga contour na linya, na nagbibigay daan para sa mas madaling paggalaw at mas mahusay na mga lugar ng apoy. Isipin ang mga gumugulong na burol ng Scottish Highlands, kung saan nagsagupaan ang mga hukbo sa loob ng maraming siglo. Steep slopes, ang mga ito ay malapit na pagitan ng mga contour na linya, na ginagawang mas mahirap ang paggalaw at nililimitahan ang mga patlang ng apoy. Alalahanin ang labanan ng Monte Cassino, kung saan ang mga puwersa ng Allied ay nakipaglaban upang madaig ang matarik na dalesdays ng bundok ng Italia. Concave slopes, ito ay mga contour lines na magkadikit sa itaas at kumakalat sa ibaba. Nag-aalok ang mga ito ng magandang observation point ngunit limitado ang grazing fire, mga bala na tumatama sa ibabaw. Convex slopes, ito ay mga linya ng tabas na nakalatag sa itaas at magkakalapit sa ibaba. Nagbibigay sila ng ilang takip mula sa pagmamasid at apoy, ngunit ang pag-akyat ay nagiging mahirap. Calculating slope, getting the angle. Pagkalkula ng slope, pagkuha ng anggulo. Upang makakuha ng mas tumpak na sukat ng slope ng steepness, kinakalkula namin ang porsyento o anggulo nito. Ang porsyento ng slope ay ang ratio ng patayong distansya, VD, sa paalang na distansya, HD. Isipin ito na parang ramp, ang mas matarik na ramp ay may mas mataas na porsyento ng slope. Upang kalkulahin ang porsyento ng slope, tukuyin ang VD sa pamamagitan ng pagbabawas ng pinakamababang elevation mula sa pinakamataas na elevation. Sukatin ang HD sa pagitan ng dalawang punto sa mapa. Hatiin ang VD sa HD at i-multiply ng 100%. Maaari mo ring ipahayag ang anggulo ng slope sa mga degree gamit ang isang simpleng formula. Tandaan, ang isang 45 degree na anggulo ay isang perpektong slope, kung saan ang VD at HD ay pantay. Binabati kita sa pagmaster ng mga pangunahing kaalaman sa pagbabasa ng mapa. Gamit ang mga kasanayang ito, malapit ka nang maging isang tiwala na navigator. Tandaan, nagiging perpekto ang pagsasanay, kaya kumuha ng mapa at compass at simulan ang paggalugad. At huwag kalimutang tingnan ang aming mga paparating na video para sa higit pang mga pakikipagsapalaran sa pagbabasa ng mapa.